Inihahanda na ng Estados Unidos ang Operasyon Martilyo bilang direktang tugon sa rehime ng Iran kung tuluyang mabigo ang tigil putukan. Noong Mayo 13, 2026 usap-usapan sa Washington ang bagong hakbang militar laban sa Teheran, hindi bilang bigla ang pakikipagsapalaran kundi bilang matinding babala. Kung ipagpapatuloy ng diktadurang Iranian ang banta ng nuklear, pagharang sa dagat at pananakot sa rehiyon, posibleng payagan ni Trump ang malawakang pagbabalik ng mga aksyong Amerikano. Iniulat ng internasyonal na media na isinasaalang-alang ng administrasyon ni Trump ang pangalang Operation Sledgehammer para sa posibleng malalaking operasyong militar kontra Iran. Ikukuwento ko na sa'yo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed. Mga impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, si Milson Alves. Sa matinding pressure, isinilang ang Operasyon Martilyo na target ang rehime ng Iran. Ibig sabihin nito, inihahanda na ng Washington ang isang mas malaking tugon militar sa kalinsirain ng rehime ng Iran ang tigil putukan, isara ang mga mahahalagang ruta o subukang pabilisin ang paggawa ng bombang nuklear. Malinaw ang agarang dahilan. Muling ginawang hayagang banta ng Iran ang pagpayaman ng uranium. Ayon kay Ibrahim Rezai, miyembro ng Komisyon ng Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran, isa sa mga opsyon ng Tehran sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake ay ang pagpayaman ng uranium hanggang 70% na kaugnay ng material na ginagamit sa militar. Umabot na sa 60% ang Iran at ayon sa mga eksperto na binanggit ng pandaigdigang media, ang paglipat sa 70% ay lalo pang magpapadali sa teknikal na landas patungo sa isang sandatang nuklear. Ang banta ay hindi inosenteng depensa, kundi isang estratehikong pamimili. Ipinapahiwatig ng Teheran na kaya nilang ituloy ang pinakamapanganib na bahagi ng programang nuklear kung pipilitin sila. Dahil dito, inuna ni Trump ang seguridad kaysa diplomasyang palabas. Habang ibinibenta ng kaliwa ang Operasyong Martilyo bilang mapaminsalang pananakop, tinitingnan ng White House ito bilang pagpigil sa isang tunay na banta. Sinabi ni Trump na tuwing Iran ang usapan, ang layunin niya ay pigilan ang rehimen, magkasandatang nuclear. Naiinis ang oposisyong media sa pahayag na ito dahil sinisira nito ang naratibo ng kahinaan. Hindi rin pinapansin ng Washington ang mga komentarista. Tinutugunan nito ang gobyernong nababanta magpayaman ng uranium hanggang 70% at sinusubukang manatiling buhay sa politika sa pamamagitan ng pananakot nuklear. Ang bagong operasyon ay nagsisilbing mensahe rin para sa mesa ng negosasyon. Ayon sa mga ulat, tinanggihan ni Trump ang panukala ng Iran na hindi niya tinanggap at nagbanta na maaring tapusin ng US ang trabaho kung hindi susunod ang Tehran sa mga limitasyon. Kasama sa plano ng Amerika ang pagpapanatili ng presyo ng militar at paghingi sa rehime na itigil ang pakikipaglaro sa bantang nuklear at muling bigyan daan ng katatagan sa mga rutang pandagat. Ipinapakita ng paghahanda sa Operasyon Martilyo na ayaw ni Trump makipagnegosasyon sa Iran ng nakaluhod. Gusto niya makipagnegosasyon na may nakikitang lakas, handa ang Pentagon at may malinaw na mensahe para kay Khamenei. Walang halaga ang kasunduan kung walang epektibong pagdidisarma. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang susunod na hakbang. Kung gagamitin ng rehimeng Iranian ang tigil putukan para magpalipas ng oras, itago ang lakas militar, palakasin ang milisya at ituloy ang pagpapayaman ng nuklear, posibleng hindi na babala kundi koordinadong aksyon ang sagot ng Amerika. Nagbabanta ang Teheran ng 70% pagpapayaman ginagamit ang parlamento para sa mensaheng nuklear, pinananatili ang revolusyonaryong gwardiya bilang pananakot at sinusubukang kumbinsihin ang mundo na tanggapin ang kapangyarihan nitong mangikil gamit ang atomikong sandata. Sa ganitong sitwasyon, ang paghahandang militar ng Amerika ay hindi kawalan ng kontrol, kundi pagpigil. Babala ito na hindi hahayaan ng rehime ng Iran na bantaan ng Israel ang Golpo at mga kaalyado ng Amerika habang nagpapanggap na biktima sa kamera. Ayon sa kasaysayan, umatras ang agresibong rehimen kapag naharap sa tunay na lakas, hindi sa walang hanggang konsesyon. Noong 1986 matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng terorismo na konektado sa rehime ni Muammar Gaddafi, inilunsad ng Estados Unidos ang Operasyon El Dorado Canyon laban sa mga target militar sa Libya. Hindi layunin ang permanenteng pagsakop sa bansa, kundi ang magpataw ng parusa sa gobyernong gumagamit ng terorismo bilang panlabas na kasangkapan.
Ipinakita ng aksyon ng Amerika na ang mabilis, limitado at malinaw na tugon ay kayang sirain ang pakiramdam ng kawalang parusa ng mga rehimeng sumusubok sa pasensya ng Washington. Ang aral na ito ay para sa Iran. Kapag napansin na hati ang kanluran, sumusulong ang diktadura. Pero kapag handang kumilos ang White House, sinusuri nito ang bawat hakbang. Isa pang mahalagang halimbawa ay mula sa Syria. Noong 2017, matapos gumamit ng chemical na armas ang rehimen ni Bashar al-Assad, inaprubahan ni Trump ang isang pag-atake gamit ang mga misil na Tomahawk laban sa Shayrat Air Base. Ang aksyon ay hindi nauwi sa ganap na okupasyon, hindi na kailangan ng mahabang digmaan at hindi rin kinailangan ng magulong talumpate. Isa itong direktang tugon militar sa isang pulang linyang nilabag. Tinutulungan ng luhikang ito na maintindihan ang Operasyon Martilyo. Maaring gamitin ang lakas para pigilan ang mga ipinagbabawal na banta na maging karaniwan. Sa kaso ng Iran, mas seryoso ang pulang linya dahil kasama dito ang pagpayaman ng nuklear sa antas militar, presyon sa mga internasyonal na ruta at panganib ng isang karera sa armas sa gitnang silangan. Alam din ng ibang bansa na seryoso ang banta ng nuklear at hindi ito simpleng pananalita. Maliwanag na sinabi ng Israel na hindi nito tinatanggap ang mga kaaway na nagpapalakas ng kakayaang atomiko malapit sa kanila. Ang mga bansa sa Golpo, kahit may diplomasya, ay takot sa revolusyonaryong gwardiya dahil alam nilang ginagamit ng Teheran ang milisya, drone at sabotahe upang gipitin ang mas maliliit na pamahalaan. Natututo rin ng Europa na kapag may panggigipit sa enerhiya o nuklear, ang kasunduang walang beripikasyon ay nagiging patibong. Ang Hapon at Timog Korea ay sumusubaybay sa ganitong uri ng krisis dahil alam nila ang panganib ng pamumuhay malapit sa mga rehimeng, gumagamit ng misil at bomba bilang sandatang pampulitika. Ang Operasyon Martilyo ay hindi lang desisyon ng Amerika sa ganitong konteksto. Senyales ito sa mga kaalyado na kayang panatilihin ng Washington ang pandaigdigang kaayusan kung saan di nang ihibabaw ang mga diktadura sa pananakot. Sinisikap ng rehimen ng Iran na gawing propagandang panloob ang bawat panggigipit ng Amerika. Nagmula sa paglaban ng revolusyonaryong gwardiya, ngunit ang dudulot ito ng isolasyon, takot at politikal na hirap. Kapag nagbabantang payamanin ng Tehran ang uranium, hanggang 90% hindi nito pinoprotektahan ang mamamayang Iranian. Ginagamit ng tao bilang panangga para manatili sa kapangyarihan ang radical na elite, dito pumapasok ang Operasyon Martilyo. Kung pipiliin ng rehimen ang banta ng nuklear, malinaw na may nakahandang opsyong militar ang Estados Unidos ayon kay Trump. Ngayon, nasa Tehran ang susunod na hakbang. Kung tanggapin ng rehimen ang mga limitasyong pwedeng beripikahin, umatras sa banta ng nuklear at itigil ang paggamit ng tigil putukan bilang taktikal na pahinga, pwedeng magpatuloy ang presyon sa diplomasya. Kung pipiliin nilang hamunin, Operasyon Martilyo ang pinakamabigat na opsyong nakahain. Ipinapaharap ni Trump ang diktadurang Iranian sa matinding pagpipilian. Itigil ang nuclear na pananakot o harapin ang handang Amerikanong tugon na tumama ng matindi sa sentrong militar ng rehimen. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tama at araw-araw na impormasyon. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves. Yaka.